Mga minamahal na kapatid, ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang 7 mangkok ng mga sakuna na ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag. Sabi sa Pahayag chapter 16 verse 2, "At humayo ang una, at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon, at nangagsisamba sa kanyang larawan." Marami ang natatakot, nag-aalala na baka sila ay magkaroon ng marka ng halimaw. Ngunit kailangan nating tandaan na babalik ang Panginoon at irarapture ang mananampalataya. Kung ikaw ay narapture, hindi mo mararanasan ang pagdurusang ito. Sabi sa Pahayag chapter 16 verse 3, "At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay mga nanga sa dagat ay nangamatay. Sa panahon ng 7 tatak, ang 3 lamang ng dagat ang naging dugo, ngunit dito, ang buong dagat ay magiging dugo." Sabi sa Pahayag, chapter 16 verse 4, "At ibinuhos ng 3 ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Ang mga ilog at bukal ng tubig ay magiging dugo rin, na magiging sanhi ng pagkasira ng tubig at magdudulot ng matinding tagutom at tagtuyot." Sabi sa Pahayag chapter 16 verse 8, "At ibinuhos ng 4 ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao." Ang global warming at pagbabago ng klima na nararanasan natin ngayon ay napakatindi, na nagdudulot ng mahabang panahon ng matinding init sa maraming bansa, na nagpapahirap sa mga tao na huminga. Sa hinaharap, magiging mas masidhi pa ang init ng araw. Ang mga propesiyang ito ay tila unti-unting nagaganap. Sabi sa Pahayag chapter 16 verse 10, "At ibinuhos ng 5 ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap." Sabi sa Pahayag chapter 16 verse 12, "At ibinuhos ng 6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito, upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw." Ang antas ng tubig ng ilog Euphrates ay patuloy na bumababa, at ito ay isang palatandaan ng paparating na malaking kapighatian. Sinasabi sa Pahayag chapter 16 verse 17 to 21, "At ibinuhos ng 7 ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, 'Nagawa na.' At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangagbuho, at ang dakilang Babilonya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos, upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi na nangagsumpungan. At malaking granizo na kasinlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Ayaw ng Panginoon na maranasan natin ang mga sakunang ito, kaya't ipinangako niya, "Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanlibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa." Babalik ang Panginoong Hesus bago ang kapighatian, upang protektahan ang mga sumusunod sa kanyang salita mula sa mga dakilang sakuna. Hinahangad mo bang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon at makaligtas sa paghihirap ng mga kalamidad na ito?